Sa panahong hindi lang hamon sa kalikasan, kundi pati sa soberanya ng ating bansa ang kinakaharap natin, bawat galaw, bawat ugnayan at bawat ehersisyong militar ay may dalang bigat at kahulugan. Kamakailan lamang, ginanap ang isang makasaysayang maritime cooperation activity. Isang malawakang pagsasanay sa dagat sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang layunin nito, hindi lang para magpakitang gilas o magsanay ng taktika, kundi para ipakita na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. At higit sa lahat, para palakasin ang depensa ng bansa at paigtingin ang kooperasyon sa ating mga kaalyado. Ryan, ano yung layunin at konsepto niyang isinasagawang maritime cooperation activity? Aga, isang rule-of-nation approach sa maritime cooperation ang itinampok sa katatapos lamang na pagsasanay sa karagatan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkasabay na lumahok sa pagsasanay ang Coast Guard ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang dyan ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Sa Estados Unidos naman ay ang Coast Guard Cutter Stratton. Bukod dito, kabilang ang iba pang asset ng AFP gaya ng BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo de Luana, isang AW-109 naval helicopter, Super Tucano at Sokol helicopter ng Philippine Air Force. Gayon din ang US Navy P-8A Poseidon na isang maritime patrol aircraft. Kabilang aga sa mga isinagawang pagsasanay ay ang communication check exercise, search and rescue exercise, division tactics and officer of the watch maneuver, photo exercise at finish exercise. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang mga ganitong pagsasanay sa pagpapalakas ng depensa ng bansa at pagpapaigting ng alyansa sa rehiyon. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa unang pagkakataon, magkasabay na lumahok ang Philippine Coast Guard at ang US Coast Guard sa isang maritime drill. Ibig sabihin, hindi lang militar ang kasama rito, kundi pati ang mga frontliner natin sa karagatan, mga bantay ng baybayin, mga tagasagip at mga tagapagbantay sa anumang panganib mula sa dagat. Kabilang sa mga lumahok mula sa panig ng Pilipinas, ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua, dalawang barkong matagal nang tumutugon sa mga insidente sa West Philippine Sea. Sa panig naman ng Estados Unidos, lumahok ang USCG Cutter Stratton, isa sa mga modernong barko ng kanilang Coast Guard. At hindi lang ito basta-bastang display ng lakas. Kasama rin sa operasyon ang ilan sa pinakamodernong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo de Luana, isang AW-1909 naval helicopter, ang Super Tucano aircraft, at maging ang P-8A Poseidon ng Estados Unidos, isang surveillance aircraft na kayang makita at sundan ang galaw ng mga barko at eroplano sa malalayong lugar. Sa mga isinagawang drill, pinakita ang tunay na coordination ng dalawang bansa sa communication check, search and rescue operations, division tactics, officer of the watch maneuver, photo exercises, at iba pang mga aktibidad na posibleng magamit sa aktwal na sitwasyon, lalo na sa mga tensyonadong lugar tulad ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang mga ganitong uri ng joint exercises ay hindi lamang nagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa. Ito rin ay simbolo ng matibay na ugnayan, tiwala at solidong alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit higit pa sa taktika at teknolohiya, may mas malalim na mensaheng dala ang pagsasanay na ito. Sa gitna ng mga balita ng pagpasok ng mga dayuhang barko sa ating karagatan, sa mga reclamation at sa mga ginagawang pananakot, ito ay isang malinaw na sagot. Handa ang Pilipinas. Handa tayong tumayo, hindi bilang mag-isa, kundi kasama ng mga kaalyado nating naninindigan para sa kapayapaan at karapatan. Makikita sa mga ganitong hakbang ang patuloy na pagsisikap ng ating mga lider at mga sundalo na palakasin ang ating posisyon, hindi para makipagdigma, kundi para ipaglaban ang ating karapatan sa mapayapang paraan gamit ang diplomasya, koordinasyon at kolektibong seguridad. Para sa isang bansang palaging sinusubok sa isyu ng teritoryo, natural, resources at seguridad,
ang mga ganitong aktibidad ay mahalagang paalala. Ang ating dagat ay hindi lamang tubig. Ito'y kabuhayan, ito'y kalayaan, ito'y bahagi ng ating pagkakakilanlan. At kung sa kabila ng mga banta ay may mga kaalyado tayong handang sumama, sumuporta at tumindig kasama natin, mas lalong tumitibay ang paniniwala na ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi takot, kundi tapang ang dala. Mula sa Camp Aguinaldo, ito ang ulat tungkol sa kooperasyong pandagat na hindi lang tungkol sa armas, kundi sa pananagutan, pagkakaisa at pagpupunyagi para sa isang mas ligtas at mas malayang Pilipinas. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ng joint military drill ang Philippine Coast Guard kasama ang US Coast Guard sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro gamit ang mga barko na BRP Melchora Aquino, BRP Malapascua, USCGC Stratton at US Navy P-8A Poseidon. Nagsagawa ang dalawang bansa ng maritime cooperative activity kabilang ang communication checks, search and rescue at division tactics. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layo ng pagsasanay na palakasin ang depensa ng bansa at ang maritime cooperation laban sa mga hamon sa West Philippine Sea. Lumahok sa nasabing maritime exercise ang Philippine Coast Guard at ang US Coast Guard, katuwang ang ilang naval at air assets ng Armed Forces of the Philippines. Ang layunin ng aktibidad, hindi lang pagpapalakas ng taktikal na kakayahan, kundi pagpapakita ng kooperasyon, pagkakaisa at paninindigan sa harap ng patuloy na banta sa soberanya ng Pilipinas. Kabilang sa mga sinagawang drill ay search and rescue operations, communication exercises at maritime patrol tactics, mga sitwasyong totoong hinaharap ng ating mga tropa sa araw-araw, lalo na sa mga bahagi ng karagatang patuloy na pinapasok ng mga barko ng ibang bansa. Kasama sa lumahok mula sa panig ng Pilipinas ang mga barkong tulad ng BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua, habang mula sa panig ng Amerika naman, nandoon ang USCGC Stratton, isa sa pinakamodernong Coast Guard vessels ng US. Hindi na ito unang pagkakataon na nagsagawa ng joint drill ang dalawang bansa, pero may bigat ang bawat pagkakataon, lalo na sa panahong ito. Sa mga panibagong insidente ng pagharas ng mga barkong insik sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, ang ganitong uri ng pagsasanay ay may kasamang mensahe. Handa tayong makipag-ugnayan at higit sa lahat, handa tayong tumindig. Ayon sa mga opisyal ng PCG, mahalaga ang partisipasyon ng Pilipinas sa mga ganitong aktibidad upang masanay sa mga international maritime protocols at mapalakas ang interoperability sa mga kaalyadong bansa, isang mahalagang aspeto sa panahon ng krisis. Pero higit sa mga barko at armas, ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang determinasyong ipaglaban ang karapatan, ang teritoryo at ang dangal ng bawat Pilipino. Sa gitna ng alon at unos ng politika at pananakot sa West Philippine Sea, may mga nakapwesto sa dagat na tahimik ngunit matatag, handang magtanggol at magmalasakit. Mula sa karagatan ng West Philippine Sea, ito ang larawan ng kooperasyon at tapang, hindi para sa giyera, kundi para sa kapayapaan at katarungan.